Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Faith gives wings to prayer, and without it, no one can fly upward to heaven. Higala, katamis sa buntag sa inyohang pakigdugtong dinhi sa ato nga tulumanon. Usa ka buntag sa paglaom. Buntag nga masanagon alang kanatong tanan, ang makigdugtong sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Ubani kami higala nining usa ka takna nga tulumanon dinhi lamang sa Let's Pray Cagayan de Oro, where you don't have to pray alone. Igala, kumusta og maayong buntag kanatong tanan adlaw karon nga Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 7 atong takna sa tulumanon. Let's Pray Cagayan de Oro, where you don't have to pray alone. Kalipay namo ang Hope Channel. Makig-uban kaninyo alang sa pagdugtong sa matag usa kanato intercessory prayer, praise report, uban pa natong mga ikasumbong diha sa Ginoo pinaagi sa pagampo usa ka dakong kahigayunan alang kanato higala. Nga nining kabuntagon, gipukaw kita gikan sa atong katamis sa katulugon, may bag-ong kusog, masanagon nga panagway, tugod kay ang Dios sa kanunay atong nabati nga nagaagak sa matag usa kanato. Kalipay nato higala sa gihapon, kauban nato Pastor Dan Palomares, ang atong partner nining ato nga tulumanon Let's Pray Cagayan de Oro. Pastor Dan, good morning. Good morning, partner. Good morning mga kaigsunan. Usan usab ka mainito ug malipayong buntag ang atong giatubang. Ibaluming naamoy katagbawan karong buntag. Ang inyong kalipay dili masukod sa pulong ug ang inyohang pagpanglantaw nining adlaw mabulukon kayo ug malaumon nga atong sugdan ang adlaw higala sa pagpakigistorya sa atong Dios sa paghunahuna nga kung wala siya wala tay arang mahimo. So amo mong gi-welcome ug andam kami sa pag-alagad, pagserbisyo kaninyo sa inyong mga hangyo sa pagampo. Alright, igala, makatos Pastor Dan, sa walay puas, nakigdugtong, nakiguban ka nato, sa taliwala sa mga kapuliki, sa mga buluhaton, apan gihimo na mo nga prioridad, kamo, nga kining tulumanon, mahimong dakong serbisyo, dinhi sa Metro Cagayan, dinhi sa atong Jutayng Lawak, sa Hope Channel South Philippines, o kutob sa mabot sa signal, sa dinhi sa ato sa Metro Cagayan, o sa atong mga televiewers diha sab sa nagkadayang dapit dinhi sa Misamis Oriental. Welcome kamong tanan. Ang mga prayer request o uban pa ninyo mga concern nga inyong ipadangat, wala kita gipili busa nga usa kini ka masanagon nga buntag alang kanatong tanan. Sa ato pagpadayon higala, atong himuon ang pinasahi nga pagampo. Atong iduko atong mga ulo. Amahan na mo nga balaan, kalipay na mo nga nining kabuntagon. Imong gibag-o ang among salabutan. May kusog kami, O Dios. Imo kaming gipapahulay sa kagabion, uban sa imong pagbantay, pag-amping, pagpreserbar sa among kinabuhi. Ganining kabuntagon, dako kaming buhi. O kini nga kinabuhi, amo pahimoslan sa pakigdugtong diha kanimo. Hinaut o Dios nga mga pag-ampo nga himuon karon, moabot diha sa trono sa imong grasya.
Dili tungod kay kami may gahom, apan tungod kay kami nagapailalom sa imong gahom ug grasya o Dios ug ang imong kaluoy mahigugmaong kalulot nagapadayon dinhi kanamo. Busa amahan nga langit nun nining kabuntagon, ang imong ngalan among pagasimbahon, dako ikaw niining ngayon universo. Busa tuguti kami nga among ibutang ipahimutang among mga halad nga mao nga among kinabuhi karon kauban sa among mga televiewers. Kaya among kinigipasalamatan sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Alright, Pastor Dan, doon na kita mga siguro jutay lang pagpanibaya sa atong mga nagapaluyon ining atong katulungan. Ato pong i-greet ang On the Lock family tungod kay good news, nakagawas na si Ma'am Ami o mga transactiones, mga buluhaton, usual activities, managingon nga back to normal, back to reality na. Okay, so dalay ko ng Diyos nga nakagawas agad po sa hospital. Malipay tani anak Pastor Dan. Lagi o. Giampo na to nga nay mga good news. Yeah. Akong gi-identify, Pastor M, nga kini good news o bad news, puros ni maayo paminahon. Bad news kung dili ta mo inatungnan, good news kung kita inatungnan. Okay. Tinood, Pastor Dan. So, depende na sa atong mga responses. We have talk so much about responses no sa mga katawhan nining katapusan panahon. O gato sa gitimbaya, Pastor Dan, Brother Jerry Humok, no, dinhi sa Metro Cagayan. Brother Jer, kumusta? Good morning. Yeah, dakong nagpaluyo nining ato sa mga tulumanon, Brother Ephraim Asenas, ang atong pangulo sa iglesia. Sa Gusa. Sa Gusa, no, dapit sa Gusa. O Brother Eli Sundo, diha sa Tin Out Church, nagdumala diha sa Bulaton sa Tin Out Church. O gatuan nagapuyo sad sa Mambatangan kauban sa mga kawani, mga magbubuhat sa iyahang mga panalangin nga gitugyan diha sa Ginoo kaniya. Ato pong i-greet ang atong Chief Executive no sa Cagayan de Oro Central Church. Alright. Pastor Rodi Jimenez. Kay baluming aktibo kining maong tao sa pagpaluyo sa itong buluhaton. Yes. In terms of organizing our IEL or the care group o uban pa nga mga tao nga gusto mo apil, gusto makiglambigit sa to ang pre-rally nga ginahimo ang taga-Bulutan. Yes, Brother Art Galarpe diha sa Ipunan, no? Dako sab nga handom nga ma-organize ang iyahang area of responsibility may kalabot sa mga prayer partners. Okay. Napo diha si Gingging Lungkop diha sa Patag o sa tanan natong mga kapaglaom nga nakig-uban ining taknaa ang Let's Pray Cagayan de Oro may dakong handom nga palaparon ang buluhaton sa care group o sa small group, ginamit ang tool sa IEL, partner. What can you say about it? Mas maayo na siya. Gani, gusto na to nga palaparon ang ato ang circle of influence in terms of prayers tungod kay dunay mga departments ato ang buhatan, partner, sa SPUC nga nakig-alayon atong hugtan kining panagrupo alang sa pagampo o alang sa pag nurture sa usa ug usa. Magbinatiay, dili magbinantayay apan bantayan ang usa ug usa nga dili maluyas pagampo, dili maluyas pag-alagad og mahimo ang influensya kusog alang sa kaayuhan dili lamang sa panimalay kundi bisan sa atong mga community nga gipuy-an. Pagpahamtong sa pag-alagad higala nga mosangko sa gitawag nga revival and reformation. Gamay lang higala nga pabilo nga madagkot sa inyong dapit nga masugdan ang care group. Mahimo siya nga prayer partners nato dinhi sa Let's Pray Cagayan de Oro o ginamit ang buluhaton o ang tool sa IEL, Integrated Evangelism Lifestyle. Ato pong i-greet ang ato ang mga late viewers sa ato ang Facebook. Yes. O gatong nagasunod sa atong streaming tungod kay kung doon na mo yung mga hangyo higala in terms of your long-term plans, programs, inyohang mga gikahadlukan o inyohang bang mga kalipay nga tuwa sa umalabot. Yes. Pwede ninyo nga ipaabot dinhi aron amo po ng mahisgutan. O kalipay po namo nga kung doon na mo yung mga maayong balita din ha, giunsa mo sa Ginoo pagtagbaw, giunsa mo pagpanalangin, you may also share those blessings. I-inform me dinhi kay amo nang hisgutan po. Tinuod na, partner. Busa nga ang buluhaton higala sa Hope Channel dili lamang dinhi sa ato nga studio o kini nagakalapad o in terms sa ato nga buluhaton sa field
nga ma-organize gyud, mapabiluhan, makalayuhan ang atong mga kaiglesiyahan o pwede ninyo kaming dapiton higala aron sa pag-assist sa pag-organize sa inyong mga sa atong mga care group diha sa inyong mga tagdapit. Feel free to ask our assistants na ang atong mga cellphone number naka-flash diha sa atong mga screen aron sa matabangan o mulapad, mudaghan ang atong mga care group dinhi sa Metro Cagayan o sa uban pang dapit partner. Dili kalikayan, Pastor M, nga Okay. kining eksperyensya sa pag-ampo, doon na po'y kaagi nga moingon ang usa ka tawo nga wa naman siguro Ginoo, wa naman siguro maminaw sa tong pag-ampo kay doon na tay contemporary sa oras sa Mountain View College na hisgutan ako nga usa ka buntag ana akong nasugatan siya galakaw din na sa plaza. Kalit yan siya niingon nga ay napag-ampo bay. Di nakuratan po ko kay may napuon ba itong nga tao. Dili na mo ipag-ilan nimo siya sa una. Oh, in siya nga wa na may Ginoo, wa ko matagai og examination pass. Oo. Pwede na akong inampo, gitalikdan mo sa tigatag. Maoy Pero epekto sa iya. muna nga atong hisgutan karong buntag higala nga dili lang makita nato sa New Testament ang kasiguruhan nga ang pag-ampo ubanan gyud sa Ginoo. Okay, balikon ta in terms of yes, no, and wait. Iya, Na tanan. ang iyang mga saad gikan pa sa karaan, brother. Gikan pa panahon nila ni Moises, naa na nag-ingon ang Dios nga kung mulabang mo sapa na ako, kung mulabang mo dagat na ako, maagi mo kamingawan wherever you go, no? As long as you abide and remain within the shadow of my responsibility. Na ako din na. Ay lang mo talikod nako kay di na po ko mapasali ka na. Muna ingon sa Ginoo. Ug dunay usa ka kaagi din sa pag-ampo partner nga ato di siguro malakbitan karon. Usa ka pag-ampo nga ginarikod niya sa Biblia. Classic example nga kung dunay intense prayers, no? Dunay ingnon ta kanang pag-ampo nga dili lang gani kutob sa pag-ampo, ubanan pa og lain nga mga buluhaton sa mas pagpuasa. Kini siya mohatag gid og positibo nga ingnon ta resulta. There was really an organized group or team members of prayer. Mura pong sa pagkakaroon ba nga naagyoy mga small groups, IEL, care groups nga wa ay lain intensyon ang pag-ampo na. Actually na pattern, no? Kay lisod kaayo nga ang pag-ampo ato lang murag ihimong inusara sa usa ka tawo. Buot pasabot nga ang pag-ampo pwede lang wala, pwede na. Now, gusto namong ipahibalo sa among mga higala nga ang Seventh-day Adventist Church, no, we believe that prayer has to be proactive. Okay. Kanang kung baga i-plaster siya, ihimo siya nga programa nga dili siya mahulog nga naaron wala ugma. Meaning there will be a constant promotion, constant program that will facilitate prayers nga mahimo siya nga lifestyle. It would become a dynamic effect Correct. sa kinabuhi. Dili ingon nga nahimo siyang ritual, nahimo na lang siya kay murag tulumanon na lang apa nagbunga ang pag-ampo, magbunga gyud og mga pagpahamtong diha sa atong pagpanday sa atong mga pamatasan, partner. Now, gusto lang ko mo share gamay kay nga experience Okay, sa partner. akong kinabuhi, partner. Go ahead, Mga partner. 3 days ago, na ako'y file sa photocopy nako nga nawala ba. Kaya dito dahil sa balay, without my knowledge, dunay gihangyo sa ko ang pinalagang asawa nga maglimpyo sa balay. Okay. Kunya by nature magod kita Usahay. usahay nga mga lalaki dili yung kaita particular ng orderliness kanang cleanliness okay. But orderliness murag lahi ra. So wala na ko na plaster ang ako ang photocopy, importante kay nako ang document. Nabutang na ko sa usa ka corner sa balay. Wa na Glisod na ka. pag panahon na nga akong ilocate partner, wa na magina ako makita. Gipaningot na kong ukay, habwa. Kinahanglan gidayon nimo. Porti ginahanglan na yun. Unya, nagunahon ako nga ako na lang siguro i-reconstruct ang document. Dako na pag nga trabaho, no? Considering nga busy ang atong panahon. So, I resolved to prayer. Kung gamay raman na document, what is document, no? I can reproduce Pwede that man usay document, partner, no? partner maingon ta nga sagdi na kay dili na pangitaon makitaan ra na. Pero kato higayon na di pwede. Di matabang Kinahanglan kay yun. nanamay ng ginahanglan. Nanay nagsigi o kulit nga asa naman to. What a situation. So, as usual, no, akong gigamit ang gahom sa pag-ampo. Then, relax na ko. Giutro na ko, okay. Dito, gibutan sa pinakailalom. No, I did not expect nga moabot dito kay
Una-una nako kung i-arrange man sa mao nga naglimpyo, di na lang sa tunga-tunga, no, sa mga partner dito magid sa pinakailalom. Ilalom man Dito yun. gid sa pinakailalom. Dito nahulbot nako ang document. So higala, buta mong ipasabot dinhi nga mahimo siyang lifestyle ang prayer, not in terms of big events, not in terms of big projects, ngamin ka nga aampuan ta na kay dako guna. Aampuan ta na kay seryoso guna. Now, go back to our discussion, main discussion. Okay. Atong hisgutan higala ang kinabuhi ni Esther. Esther. Yeah, Esther. Kung maghisgot mo og Esther sa Bible, siguro maabot sinong una-una, una sa Babae tanan naman beauty. Oh, diba? Una sa tanan beauty pageant. Tingali makahisgot mo og usa ka orphan, usa ka bata nga wala day ginikanan. Wala ginikanan. But I would like to direct you, brethren, no, ladies and gentlemen, that when we read the book of Esther, we will focus on the prayer life of that individual. All right. Okay. So Siguro beauty, naapo na siya. kisambog na lang. Oh, ato. Kisambog na lang ang Isagol na kanya. lang na to. Oh. Muna kay kaingon nga bahalag guwapa basta may nampuon. Now, kung imong konsiderahan higalag ang kinabuhi, moingon ta nga the life of Esther started at the very beginning. Pwedeng yung luoya, pwedeng inunta daw hopeless, pero may kalambuan ug may kaugmaon tungod sa Partner, pag-ampo. ato putlo na kadyo partner. Very exciting na partner. Ni si Brother Romeo Fabro from Camp Evangelista. Okay. Na nanukad sa Camp Evangelista. Brother Romeo, good morning. Welcome to Let's Pray. May buntag, Pastor. Ay may mutrag Brother Rom na among paminaw ng imong tingog unsay imong hangyo sa pag-ampo. Yung prayer request ko sa akong pagumangkon nga si Isa, si Darcy, kanaro sa ICU Polibilik. Unsay problema sa iyang balatian, sir? Ani imong mga pag-umangkon? Ingon sa doktor, malignant cancer. Wow. Pila edad? Pila edad sa iyong pagumangkon, Brother Romeo? Mga 9 years old. Amo man na siguro ang ipaampo atong miaging episode, no? Oh, yes. Oo, nainomdom ko. Sige, go ahead, Brother Romeo. So, ako pinagin ko lang siya kay ato miyaging adlaw usa sa iyang ipagayo sa amo nga napanawag ko sa Ginoo pero dili ko na sa kapon. So, nagawnon ako nga ipapray Iglesia Sites Day. Actually, tugay mo ko ng agad dito sa Initaw. Kaya, may Pastor Daisa na. Okay. Sige, sir, no? Kagayan di Oro. Salamat sa imong hangyo. Ayaw lang sa putlang imong koneksyon kay atong ampuan. By the way, kinsa ganito yung ngalan sa imong pag-umangkon, sir? Isa Pedarsi. Isa Pilarse. Okay. Okay, so Brother Romeo, diya lang sa ka, atong himuon ang special nga pag-ampo alang sa imo nga pag-umangkon. Atong idako atong mga hulo-higala, kauban sa atong mga prayer partners. Dalaygon og balaan na mga Dios nining kabuntagon. Ania si Brother Romeo Fabro. Gikan sa distrito sa Initaw, karon niya sa Cagayan aron sa pag-atiman sa iyahang pinangga nga pag-umangkon nga 9 anyos pa si Isa Pilarse. O Dios, gitanaw sa mga doktor o gidefine ang iyang sitwasyon nga naa siya sa malignant cancer. Dili nimo ni disenyo Ginoo kahibalon. O ang imong pag-asikaso, ang imong pag-atiman kaniya, kahibalo mi nga anaa ka. Gali lang o Diyos sa tawhanon nga kahimtang may kabalaka kami, ilabi na ang panimalay. Busa, nining taknaa Ginoo. Nini nga tulumanon, wala kami gisaligan. Apan aduna kami mga prayer partners, mga care group, mga small group, nga niduyog sa pag-ampo karon. Tungod kay kami dinhi, wala man mi gahom o Diyos. Apan
tungod sa imong grasya, kami o Dios imong giagak nga moduol kanimo sa pag-ampo. Kahibalo kami nga may tubag kaniini. Apan mo yukbo ug moduol kami kanimo. Dinala ang kahimtang ni Isa Pilarsi. Pagumangkon ni Brother Romeo Fabro, nga karon o Dios sa iyang nahimutangan, maluoy ka kaniya Ginoo, tanduga siya, haplasi siya sa lana sa kaayuhan, o batnan namo ang pagtuo, nga kami walay duha-duha, magaayo kang Isa sumala sa imong kabubuton. Busa nining takna, Ginoo, ihatag kanamo ang alawiton sa kasing-kasing, niining direktang panimalay, ang paglaom, ang imong pag-agak, nga kung unsay mahimo, unsay assistance nga mahimo sa financial, tabangan sila o Dios sa nagkadayang pamaagi, aron kini nga kahimtang malabang o mapuno kami sa mga kalipay sa pagtanaw sa mga kahibulungang butang nga imong ipahigayon. Salamat nga imong tubagon among pag-ampo karon sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Amen. Okay, Brother Romeo. Salamat kayo. Alright. Sige, tagayin niya mi Brother Romeo og feedback kung unsay mga kalambuan o laomi nga kami magapadayon sa pag-ampo alang kang Isa. Okay, higala, mao kato ang atong pag-ampo. Mobalik na partner sa nindot kay nga diskusyon bahin sa kinabuhi ni Esther sa balaang kasulatan. O ganiay usa ka panultihon. Higala nga atong igahatag diha kaninyo. Usa ka panultihon nga nagingon, prayer becomes real when we grasp the reality and goodness of God's constant presence with a real me. Jesus lived his everyday life in conscious awareness of his Father. Balik kita higala, human sa pipila ka mga nindot nga pahinumdom gikan diri sa atong studio, palihog ay ka maghawa. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay! Again, we're back din sa ato nga tulumanon higala. Let's pray kagayan di where you don't have to pray alone. Kauban nato ang dako nga kwerpo sa ato nga prayer partners higala. Nining kabuntagon, no? Ang ato mga prayer partners, ang ato mga care group, ang ato mga small group o sa dakong handom nga kini ato pampadaghanon o kami mahimo ninyo usab nga katabang nini. Balik na partners sa atong discussion about sa kinabuhi ni Esther. Igalangan nung atong gitagaag importansya ang kinabuhi ni Esther tungod kay ang popularity nga iyang naangkon human sa daghang eksperyensya sa pag-ampo ug sa pagpakigdugtong sa Dios dili sayon tungod kay didto siya nahimong popular sa usa ka dapit nga bisan nga ni karon popular partner. Ang venue partner? Ang venue, no? Asa ba, ang partner? ancient Persia mga higala kun imong lantaw, no? It was the time nga sila mao ang superior nga kingdom sa tibuok kalibutan. Now, kita nga mga Bible students kay balot nga naguna ang Babylonia o gisundan kini sa Medo Persia. O Persia ang maogid ang big component sa maong rehimin nga maoy
sa natunong sa panahon ni Queen Esther. By the way, si Queen Esther, partner, sumala sa informasyon, usa siya ka bata nga wala na ginikanan. Apan gisagop siya sa iyahang uyuan nga ang pangalan mao si Mordecai, nga usa sa mga sinaligan sa hari dito sa Persya. From the tribe of gikan sila sa tribo sa Israel, no? Israel. Hebrewanon. Hebrewanon. Atong hinumdumon mga higala by history nga ang Israel ni adtong tuig 601. 606 ang uban moingon o 605 sa wala pa magpakatao si Kristo, nahimo silang ulipon dito sa Babylonia. Og sa diha nga ang Babylonia napildi o nabuntog sa Persya, ang mga tao dito sa Babylonia automatically nga nahimo pud sila nga ulipon sa Persya. Ulipon, mamang ginasigat ang trend. Mama na ang trend, no? Kung kinsa ang imuhang sovereignty, ikaw nga to dito, automatic ulipon ka. Prisoners of war. So if there is a change of sovereignty, meaning ikaw pod nga naa dito, mahimo kang mabalhin dito sa maong bag-o nga sovereignty. So sa diha nga dito na ang mga tao sa Dios sa Persya, ang kaagi nagisgot sa usa ka bata nga babaye. Ang iyang ngalan primero dili man to Esther, no? Gibalhin og Esther higala sa diha nga ang maong bata daw hopeless, daw luya siya, wa siya kaayoy paglaom. Ingon ang iyang uyuan nga atong ilisan ang imong ngalan. Adasa man na, ilisan na to nag Esther. Ang buti pasabot nga kanang bituon, nagasidlak ang bituon higala. Wa man siguro mo ingon nga gilara bagnaong ng bituon na. Ito pa everybody. So, congratulations sa mga Esther ha. May na siya nga pangalan. Okay. So nahitabo nga ang hari sa Persya, doon na siya problema sa iyahang leadership. Sa iyang leadership in connection sa iyahang family life. Kaya ang iyahang reyna, gusto niya nga ipresentar sa usa ka forum nga importante, wala hintunga. By the way, ani nga time higala kato si Esther nana sa iyahang kahamtong sa iyang pagdadalaga. Okay. So niingon ang hari nga si King Ahasuerus nga ikaw bastay nga queen ako, kung dili gyud ka mutunga ani nga okasyon, siguro mura to siya og dunay usa ka forum nga naa si mga naa si mga bisita nga mga dignitaries pod. Gusto niyang ipakita ang presensya sa iyang asawa, wa hinto nga insulto kayo para niya. So dunay hukom ang hari higala nga kambyuhan ang maong nga reyna. So dunay kay mahimo naman gid sa iyang panahon. Wala naman, no? Mahimo pod kay ang hari sa una mo nagingon nga ang pulong sa hari balaod na siya. Kay diktatorial higala ang pamunuan kung hari ang pangulo. Dili parehas karon nga dunay mga hari pero ceremonial na lang, no? Just like in Thailand na mga hari din na. Pero during that time nga monarchical ang ilahang form of government, whoever is the king, siya gyud ang inunta gamhanan. So dunay gi-circulate higala nga mga information nga dunay search nga pagahimuon alang sa umaabot nga reyna. Now kung imong tan-awon higala, dunay gitawag nga racial discrimination, no? Between the Persian, the host inunta nationality ug kadtong mga nationality nga nakasagol nila nga matawag nilag mga ulipon. Mga prisoners of war dito. Pwede na ingon na partner, no? Doon ay gitawag ana nila sa unang term nga Hyksos, no? Okay. Hyksos, mga dili taga dinha, pero nakagain sila og popularity in their servitude, sa ilang pagserbisyo, sa ilang pag-alagad, maayo sila mga performance partner. So nahimo sila nga mga leaders po dito, no? Just although nga stranger sila sa although nga estranghero sila, just like Daniel, all others, Meshach, Abednego, ug uban pang mga Hudyo nga pag-abot didto, brilliant sila. Maayo ang performance. Knowledgeable sila, maayo sila sa governance, diplomat siya. Naangayan sila sa gingharian. Pero kining kaagi ni Esther, no, lahi siya kay sa diha nga na turnover na ang sovereignty from Babylon to Persia, nahitabo partner nga wala na yung mga dagko kaayo nga mga Hudyo nga naas panggamhanan, no? The record shows in the book of Esther nga it was only Mordecai who happened to be one of the leaders, pero dili kayo siya tuwa sa taas. Murag kung sa karon pa sidekick lang ba? Tuwa lang siya sa rank and file, pero buutan nga tao. Now it happened nga dunay search nga pagahimuon. Dili nato taason ng istorya, nahimo si Esther nga queen. In spite of the fact nga dili siya
Persian. So tingali so tingali doon yung mga maniobra no nga being dili siya nationality sa host country na siguro yung mga hinunta protest pero bisan pa ana wala na siya mo succeed no nahimo siya nga queen. Ang hagit higala sa pagampo nahitabo tungod kay dunay usa ka tawo dito partner sa aging harian, one of the members of the cabinet ni King Ahasuerus. Dako iyang influensya kung sa pagkakaroon siguro executive secretary siya sa aging harian nga duna siya'y prejudice against sa mga Hebrehanon. Okay. Because Mordecai, one of the Hebrew leaders nga na-assign dito, inig-agi niya dito sa gate, paingon sa aging harian, iya ang kang Haman magod, gusto niya nga ang tanang tao pag-agi hapa yun. Ang paghapa partner mo na usa sa... Katong second in rank sa king. Second in rank. Si Haman, okay. Kada agi niya, gusto niya nga ang tanang tao hapa, pinagis pagtahod, muyukbo. Sa tanang tao dito, naiusa nga dili muyukbo. And it was Mordecai, no? No, si Mordecai higala, nganong dili siya muyukbo, tungod kay ang mga Hebrehanon, duna gini sila usara gyud kag Ginoo usa ka Dios nga ilang gitahod. Nga ang pagyukbo para nila is tantamount to serving that person just like serving God. So ang kang Haman nga murag magpasimba gid pud siya, gawas nga magpatahod magpasimba siya. So kay mo na sa una partner no, being the king, you can also be like God. Bisan sa mga imperial nga mga bisan natud karon. Bisan natud karon mo ato kag Japan, the emperor can also be called a god. So mo nang nahitabo sa king. Kang Haman. So tungod ana nga dili man mo baw si Mordecai na dili to siya sa pagtahod lang partner in terms of being a leader to subordinate nga relasyon. Pero ang nahitabo kang Haman sa imong giingon, he also felt nga God gyud siya. So anybody nga magbawo sa iya dili lang tungod kay political leader siya. Considering he is just second in rank. But on account that he is also a God. Murag ana ba? So naglagot siya kang Mordecai. Gimarkahan niya si Mordecai. Unya klaro pud partner nga kung mo adto siya sa field nga naapoy mga Hudyo dili gyapon tumubaw tong mga tawhana. Kay parehara tong pagtuwa kay Mordecai. So ningon siya kini mga tawhana Hindi ganahan ako. Ato gining maghimo tag genocide ani no. Atong ubuson ang kung sa karong pahigala ubusan ang lahi. Tantangon sila. So naghimo siya balaod. Naghimo siya balaod si Haman, no. Na-deceive niya ang king. Na-deceive niya ang king kay iyahang naghimo siya insinuation, nahimo siya og labing nga king, you know. Dunay mga tao dinhi nga magdaghan ni sila. Pasagdan ni sila. Posible nga sila ang mo-overthrow na to. Kay kinira ba sila? Siguro na po si kuan sa record partner. Nga kini mga tawhana sa dito pa ni sa Egypt sa una. Ang ilahang mga babae dili maabtan sa mananabang, makaanak ra ila mga dasig ni nga mga tao ni no. In terms of reproduction watay kaya ni. Unya mga mayra baglawas. Mga banggiitan ni sila. So dunay gihimo ni Haman higala nga maneuver no to the point nga na pursued ang king nga in the next ang resulta patayon ang tanan nga mga Hudyo. Puuhon ang Hebrehanon sa aging harian. Nga mga Hebrehanon gikan sa aging harian in the city and even in the provinces. Grabe no partner. So higala kung ikaw ang naa didto, kita dili kay ta maka-feel kay dili naman po na uso karon. Dili na uso pero kung nakabantay ka aning ginahimo bitaw nila nga kini gitawag nga sa ato bitaw mga tribu-tribu diri sa Mindanao partner. Nga naapoy manggahat. Di ba katong gina-propose o underway project ni Brother Cesar Montano nga murag na ay pangayaw nga if there is one tribe nga against sa usa ubusan kun tribo gyud tribo to tribo. So higala mas grabe ni kay ang usa magud ka lahi sila ang nasa panggamahanan. In other words, naa sila sa rinda, advantage para sa ilaha. Whereas ang kadtong usa ka tribo, naa sila sa ubos. So sayon kayo ang pagwala nila. Mao ang mga Hebrehanon. Now, it happened nga ang maong balita nakaabot kang Esther. Okay. Pero Queen na siya to. Queen na siya. Pero tungod higala sa kahimtang ang ilahang pamunuan dito lig-on kaayo that if the law is sealed by the signet no katong signet of the king nasilyuhan na sa iyahang unsa ni iyahang kanang singsing wala na makausab ato higala og duna na sila precedence kung sa karon pa duna na jurisprudence nga ang usa ka reyna
nga mo duol sa hari o mo pod og mga maniobra proseso nga inunta antagonistic siya mapakgang ang laraw pod. Oh, dili magsilbi. Kay gani ang gipulihan gani sa atong historya higala, ang gipulihan ni Queen Esther nga reyna. Wala giosto sa hari, inunta gipapahawa sa iyang pagkareyna. Then doon na po sila dito reglamento higala nga anybody who visits the king nga wala siya invitation. Doon na ray duha lang ka butang. May tabo niya. It's either i-receive sa king kung iyahang hikapon ang sa iyahang sitro, no? Ang katong iyahang dala nga baston o kung dili manggaling patay. So, grabe. So higala ang plano ni Esther maune nga muhimo siya og pagpakig-istorya sa hari. Pero ang challenge is 50-50. Kung ang hari dili mahimuot sa iyang pagbisita, patay siya. Despite the fact nga reyna siya kay walay gi lahi pagid gihapon na pagihapon lig-on nga boundary bisag reyna siya. Pag di maangayan ang iyahang disposisyon, wala gihapon. So tungod higala kay naa naman to ang sitwasyon nga ang mga Hudyo patayo na gid sila gikan sa syudad paingon ngadto sa mga provinces. Ang tulo na lang kaadlaw. But before that there were 3 days allotted to prayer. Ingon si Queen Esther, kamo dinha iyahang gipakatag ang impormasyon adtuin hinuto ang atong mga kaubanan nga Hudyo. Sulod sa tulo ka adlaw himuon na to ang pag-ampo ug ang pagpuasa. And after 3 days moadto ko sa king. Muplead siya sa king on behalf sa iyahang mga kaubanan. So higala atong i-underscore ang experience sa pag-ampo. Ma-imagine mo partner nga dito sa pikas nga baryo nag-ampo ang mga Hudyo, dito sa pikas nga purok nag-ampo ang mga Hudyo. Everybody was praying. Grabe. Prayer has become the lifestyle of everybody. And it was only mere prayer higala. It was accompanied with fasting. So nagpuasa. Now, speaking of fasting, no, the Bible does not only mention the abstinence of food as one way of fasting. Pwede higala nga imong fastingan kanang naaki mga ganahan kay basahon nga dili maayo imong nang biyaan during the intense prayer experience. Meditation kung dili kay ka ganahan mo basa ang Biblia, biyaan nimo tong pagkadili ganahan, basa kag Biblia. Walay TV lang sa. Walay TV, walay. Kung sa atong panahon pa. So anything that will serve as barrier no in your petition. Depende sa imuhang pagbati ka kung kini mo babag sa imuhang pakigdugtong sa Ginoo. Tantangan na. Fasting gihapon na siya mga higala no. So di lang pagkaon. Dili lang pagkaon. Gani panahon sa mga Hudyo doon na may mga pagdaog-daog sa mga pobre nga gihimo. Fasting na kung ilahan ng biyaan. No? Basahon ninyo ang Isaias kapitulo 58. So sagad nilang ginahimo, kasagaran nilang gihimo. Ila ng kuhaon. Para ipalusot lang ang pag-ampo. That's it. Sa pa nga, ang prayer higala, prayer was the prime agendum at the time nga anything that hinders prayer, ilahan ng kuhaon gikan sa ilahang mga kaugalingon. So higala, nahitabo ang maong sitwasyon og atong atangan unya og unsay mahitabo, human nato basahon ning Okay. Higalan, nindot kayo ang kasaysayan no nga nag-trigger sa katawhan sa Ginoo sa usa ka hinugpo nga pag-ampo pinagi sa kinabuhi ni Esther. O nindot kini higala nga panultihon partner nga atong i-share kanila nagingon, the Lord watches over us every moment of every day. He is there and He cares about every step and every breath. Higala, mubalik kita unya sa unahan, padayunon na to ang sugilanon ni Esther. Samtang sab kamo magkapadangan sa inyong mga prayer request dinhi sa atong tulong. Let's pray kagayan diyo. We'll be right back after this short reminder. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix
in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Family-friendly, a global vision and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Igalan, ibalik kita nining atong tulumanon. Let's pray kagayan di oro, where you don't have to pray alone. Inibahin na mga igala, atong himo ng isa ka special nga pag-ampo tungod kay we just feel the situation sa atong mga kaubanan karon nga ato sa padulong sa Papua New Guinea, no? Ang atong Hope Channel, kauban sa Hope Channel team, si Brother Janster Calibod o si Brother Rami Hirong. Ang duha nato ka mga kaubanan nga sa kasabtangan mibiya dinhi sa atoa for few weeks. Ang plano higala aron sa pag-apil sa mega project sa Papua New Guinea aron sa pagsugod og usa ka team dito sa Hope Channel sa Papua New Guinea. Adunay mga sitwasyon higala niya sa ilang kasamtangan karon nga angay nato sila dadon sa pag-ampo busa nga at the same time atong iampo ang usa ka dako nga project sa Papua New Guinea to start a Hope Channel dito sa Papua New Guinea. Kauban nato ni Pastor Dan sa pag-ampo. Sige, mag-ampo ta higala, no? Amahan mo nga naka sa mga langit among padayunon ang papag-iistorya kanimo sa pagtuo nga tungod sa otoridad ug sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kami adunay kutay nga naha kanimo, adunay link nga naha kanimo. O kami pwede na nga modala sa among mga pangalyupo o sa among mga hangyo. Pinasahi nga among dalahon o Diyos ang biyahe ni Rami, Brother Rami Hirong o Brother Janster Calibod. Dunay balita nga stranded ang ilahang biyahe karon din sa Hong Kong. Apan among giampo o Diyos nga ma-facilitate ang tanan nga gikinahanglan aron makadangat sila dito sa Papua New Guinea. Masugdan ang dako kayo nga pag-organisar sa Hope Channel sa mao nga dapit aron maserbisyuhan pa ang mga katawhan didto sama sa nahitabo dinhi sa Cagayan de Oro City o dinhi sa Pilipinas. Amo sab gidala o Dios ang pinakadako nga leader sa Hope Channel nga si Candustorf nga unta imo siyang tabangan, imo silang hatagan og dugang pamaing panglawas og mga plano aron ilang ma-facilitate ang tanan nga programa dili sa personal nga ginansya kung dili alang sa ginansya sa imong gingharian. Amo sab giampo ang panimalay ni Janster nga gibiyaan. Maingon man ang panimalay ni Rami og among giampo ang among mga higala sa pagkakaron nga adunay problema sa ilang relasyon sa ilang mga panimalay. Palihog o Dios tabangi sila. Di na mo sila mahinganan ang tanan. Apan niya sila sa among palibot. Niya sila usa sa among mga tigpaminaw karon. Hinaot pa nga ikaw magadungog sa among mga pag-ampo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga mong manluwas. Amen. Amen. Alright, higala. Sa ato nga telepono karon anaa si Sister Hasmin Bacaro from Tablon. Sister Hasmin, good morning. Welcome to Let's Pray. Good morning, Pastor. Go ahead. Good morning. Kalipay na mo nga niya ka, nakikuban ka nato din sa atong tulumanon. Kung sa may imong nag-pixie ko sa channel kay akong pagumangkon karon karon siya sa yang kuan Cliff Palette. Cliff Palette. Dito sa City Hospital. Kisay pangalan si mong pagumangkon, Sister Hasmin? Daniela Almonte. Okay. So, ipapray na ako nga unta maka-recover siya dali. Okay. Kuan ka nang 9 years old pa yung edad. Okay. So, Sister Asmin, kamo diha sa imong Jasmine, no? Sister Jasmine, sa imong nahimutangan diha karon, sa imong mga kaubanan diha, mag-ampo kami diri o dili na sa ato putlon ang linya. Kauban kamo sa pag-ampo nato dinhi karon. Alang, sa to ngalan, brother? Ang imong pagumangkon, sister, kising ngalan na to? Daniela Marie Almonte. Daniela Almonte. Almonte. Partner, palihog partner. Sige, magampo ta. Amahan na mo, amo nasab kang gisangpit, among pangayo ag pasaylong, among mga kalapasan. Amen.
ug sa diha nga imo na kami gipasaylo, kami may katungod na nga among dalhon sa imuhang trono sa grasya ang kahimtang ni Sister Daniela Marie Almonte. Naakaron siya sa City Hospital, andam na sa operasyon nga paghimuon karong adlaw. O Diyos, usa pa siya ka bata, 9 anyos, ang maong balatian miabot kaniya tingali sa sirkumstansya. Among gihangyo ang imong tuong kamot nga may magiya sa mo perform sa mao nga surgery. Kini magbalampuson, kini walay mga complications, ug unya mapadali ang iyang kaayuhan, makabalik siya sa iyang mga buluhaton, labi na sa pagserbisyo kanimo. Amo giampo usab ang tibok panimalay sa mga Almonte, nga imong tugahan sila sa ilang gikinahanglan pinansyal, aron ang maong mga butang masigtabang sa pagpadali sa iyang kaayuhan. Panalangin ni usab si Sister Hasmen nga niya karon nagatawag, kaya among gipangayo kini sa ngalan ni Hesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Okay, salamat sister sa imuhang pagtawag o taga-imi og update kung unsay mahitabo in the future. Yes, Pastor. Okay, Sister Jasmine. Good morning diya kaninyong tanan. O gabalik na partner sa atong diskusyon. Gamay na atong panahon pero gamay na po nabilin sa atong diskusyon. Atong i-shortcut ang atong diskusyon mga higala nga ang istorya naghisgot nga dili lang kay para lang sa mga Hudyo nga tuas gawas ang kamatayon partner nga gitagana ni Haman. Nagpatindog po siya dito dako kay nga bitayan intended for Mordecai kadto ra mag iyong iyang mortal nga kaaway nga mao gitoy dugukan sa iyang kalagot. Personal na to ila primero hantod gid dako. Mao lagi. Now higala after 3 days of intense prayer and fasting, miadto na gyud si Esther didto sa hawanan sa hari. Kulbahinam kay mga higala ang iyang lakaw daw kanang gitawag bitaw niya nga naglakaw sa walug sa landong kamatayon. Kay considering partner nga being a queen, although she was a queen but she has no invitation. Oh, wala invitation, no? Og speaking of the disparity between the king and the queen, dako kayo ang disparity sa leadership na. Ang queen higala wala na siya hand sa leadership, no? It was only the king who can enact laws ug unya siya pod ang adunay power sa punishment ni bisan kinsa nga dili kayo niya mahimutan, no? So sa legislative wala ang queen. Wala. So sa diha nga nagpadulong siya dito higala, ang istorya naghisgot nga ang hari nalipay kayo sa iyang presensya. So kita sa aura sa hari nga. Ang angay himuon sa hari is a token of acceptance o gesture of accommodation ng acceptance nahitabo gyud. So gi-accept si Esther higala. Gigunitan tong iyang isitro. So gigunitan, nadawat siya ug didto iyang gilabi ang sitwasyon on behalf. Gihikyad niya iyang gihikyad, grabe kalalom nga bisya partner, no? So iyang gibukhad ang iyang agenda tubangan sa hari. Nganong naamang ka? Ni saad ang hari nga anything nga imong pangayoon, ako nang igarantiya mo man ang mga istorya sa hari, no? Bisan ang katunga sa ging harian. So gihimo higala ang labing gani si Queen Esther, no? Partner, sa atubangan na sa daghang bisita? Unsa man na siya? Sila pa lang ang nag-istorya. Sila pa lang nag-istorya. And then giingnan si Esther ang hari nga imbitaron ta ka. Maghimo kog usa ka bangkite. Dili lang kay ikaw ang imbitaron ako. Apil pod ang imuhang bata-bata nga si Haman. Imbitaron po na siya apil kay dako na siya granggo. So higala giimbitar ni Esther ang hari. Giimbitar po niya apil si Haman sa usa ka bangkite. Ug didto na sila sa bangkite. Pag-abot nila sa bangkite, nahibalo naman ta kung say rason nganong si Queen Esther gusto makig-istorya sa hari higala. Iyahang gi-istorya sa hari in a very detailed manner kung unsa ang laraw ni Haman. By the way, si Haman, partner M, parte niyang lipaya nga one of the invitees siya sa Queen. No? So ito pa nga nakaboost sa iyang political career nga. After all, when the king was invited, he was also invited. So dito siya, lingkod siya dito, no? Maniyon nga heads up siya, thumbs up siya, tanan niya nga gustong ipataas tuwa dito. Pero niingon si Queen Esther, na ay tao dinhi, mahal nga hari, nga nag-interes sa kinabuhi ni ining imong ulipon. Apil ang kinabuhi sa akong mga kaliwatan. Puting sukuha sa hari. Kinsa man na? Nibukal ang dugo sa hari.
hinsaka ang blood pressure sa hari. Inunta, namula ang naong sa hari. No? O sa iyang kalagot ninyo sa kinsa man ang tawhana kay ato ng dali-dalion og patay pod. Kay desisyon man dayon. Desisyon dayon. Ato nang bitayon. Higala na tapos ang istorya nga sa diha nga gitudlo ni Queen Esther ni ara ang tao. Kini si Haman. Kini si Haman. Kisi-kisi pod si Haman higala. Kung basahon ninyo, kamo na basa sa detalye. Ang gusto nako ipasantop ni Buntaga nga ang pag-ampo nila ni Esther ang gitawag coordinated prayers, ang gitawag organized prayers. Nagmalampuson. Before that day, there was 3 days of prayer and fasting. Yeah. Together with the all Hebrews. Gani nag-ingon ang record higala nga andam na ang mga executors, ang mga killers nga mo perform sa ilang tahas pagpatay sa mga Hebrewanon. Pero higala naman to. Because of prayer, no, the lives of the Jews or the Hebrews were saved. Dako nga ehemplo sa kinabuhi ni Esther, partner, no? That's it. Nga sa iyang pagkababay, by nature babay huyang man gyud, but he has that charisma na siya espiritu nga tipigan i-preserbar ang katawhan sa Dios. Ug way lain nga naghatag niya og kadasig higala mo ang pagkampo. Di ato mga prayer request, partner. Gikan kang 092. Good morning, pastor. Pa-pray request ko sa akong family nga wala pa sa kamaturan. Hinaot abrihan sa Dios ang ilang salabutan. Ilabi na ang akong papa nga si Zacarias Somili. Hinaot mangandam siya sa kahayag sa Holy Spirit. Aron mabiyaan niya ang iyang tanang bisyo o sa usa ka higala sa layo nga si Kuya Wendell Baluskan sa Camp Crame. Iya usa ka volunteer missionary. Hinaot hikapon sa Dios ang iyahang mata aron siya makakita pag-usab bisan pa ingon nga ang doktor nga wala na paglaom nga makakita pa siya balik. Apa nagatuo kami sa pinagi sa balaang espiritu sa Dios siya maulian. Salamat sa pag-ampo. God bless. Okay? Gikan ka 332. Magandang buhay, pastor. Okay po. Our exam week has started. Please pray that we will pass. God bless and more power. Gikan kang 2300. Prayer request, guidance lang sa day by day living. All right. Sama ni din ako din ni partner. Doon ay additional na itong mga prayer request, no? Dear Pastors Im and Dan, good morning. Thank you for the answered prayers. Usa ni siya ka praise report. Prayer for celebration ni siya, no? Answered prayers for Mrs. Sosima Galucan. Please continue to pray for her fast recovery so that she can go to church regularly. Thank you for this wonderful program. More blessings to both of you as host of this special program. God bless you. Kaya salamat, no? Gikan sa 0947 with the ending 626. Another request gikan din, Pastor, good morning. I am a listener of your program. Please, I need your prayers nga ma-healed ang hemorrhage sa ulo sa akong husband ug mawala na iyang gibati nga nervous breakdown. Siya mao si Vicente Ala, 48 years old. Salamat. Kaya ato ning iyampo si Brother Vicente Ala. Gikan sa ending 7365. Good morning, Pastor. I would like to request in prayer for the fast recovery of my father-in-law, Amado Indino Sr., suffering and having problems with his prostate glands. Thank you and God bless. All right, higala. Atong himuon ang katapusang sesyon sa pag-ampo din lamang sa atong tulumanon higala o tapuson kini siya pinagi sa 777 prayer kauban ni Pastor Dan. Akong sugdan sa pag-ampo katong atong gibasa og tapuson ni Pastor Dan. Atong iduko atong ulong higala. Amahan namo nga balaan ning kabuntagon. Kulang ang usa ka takna nga tulumanon din kaming tanan nadugtong og dining tulumanon kami mopadayag sa among pag-ampo. Apan may dako pa kaming panahon o Dios sa tibok adlaw sa tanang panahon makigdugtong kanimo. Ni ay mga kapaglaom, ni ay mga kaigsuonan, higala namo o Dios. Nangandoy sa gahom sa balang espiritu nga sila mausa diha sa pag-alagad kanimo, sa pagsimba nga tiunay nining katapusang mga kapanahonan. Gidaan po namo o Dios ang usa ka amahan nga handom sa iyang anak nga siya mobalik
ug mudawat kanimo sa tiunay, Brother Zacarias Somile. Hinaut o Dios nga pinagi sa danag sa gahom sa balahang espiritu. Si Brother Zacarias makighiusa sa tibuok banay sa mahimo nga pag-ampo. Amo sab o Dios giampo si Brother Wendell Baluskan nga tan-aw na nga sa mga doktor nga ang iyang mata wala paglaom. Padayon namo o Dios nga giampo si Brother Wendell nga siya pinagi sa imong gahom makakita pa sumala sa imong kabubuton. Ani asay mga estudyante nini mga takna o Dios nangandoy nga makapasar sa mga examination sa mga pasulit aron sila magmalampuson sa pagkabot og edukasyon, maggamit sila sa unahan diha sa imong buluhaton. Salamat o Dios kining among mga kahigalaan nandoy sa presensya sa imong gahom nga sila o Dios matugan ini o malipayon nga ginaaga sa gahom sa balang espiritu. Magapadayon kami o Dios sa among mga handom sa pag-ampo kauban ni Pastor Dan. Ang pagpasalamat o Dios ang dalhon nga na sa imong trono sa grasya tungod og alang sa imong pag-ayo kang Sister Suzima Galukan. Amo lang padayunon o Dios ang pag-ampo alang sa uban pa nga angay mahimo kaniya sa iyang dali na gyud nga kaayuhan. Apan salamat kayo nga stable ang iyang kahimtang, ang iyang kinabuhi imong gipataas pa o gitugutan hangtod dinhi mga taknaa. Among dalhon pod ang hangyo sa usa ka asawa alang sa iyang bana nga adunay hemorrhage sa ulo o adunay nervous breakdown nga si Vicente Ala. Palihog o Dios hikapa ang iyang lawas dinhi mga taknaa. Ug sama sa gihimo sa imong anak nga si Kristo kanhi, ang kaayuhan moabot sa iyahang kinabuhi. Amo sa ipadayon ang pag-ampo alang kang Brother Amado Indino Senior. Ang iyahang kahimtang o Dios ana si prostate problem sa iyahang lawas. Kami nagahangyo nga magpadayon ang pagsustento kaniya. Amo gani giimbitar bisan ang kinaiyahan ang pagkaon, tubig ug uban pa nga muhatag sa ilang share alang sa maong kaayuhan. Og sa pinasahi o Dios among giampo ang balaang espiritu alang sa imong mga kaanakan nining dapit sa Cagayan de Oro og sa bisan unsang dapit nga maabot nining among Sibiya. Palihog o Dios ipahiluna ang pag-ulan sa balaang espiritu sa dako gayud nga bulog diha sa among mga kasing-kasing aron ang kausaban among maangkon, ang gahom sa pagwalis maayong balita among mahimo ug ang kausaban sa kinabuhi mahimong makita sa mga tao, mag-aghat kanila sa pagduol kanimo ug ang tibok iglesia magginunitay sa iyang mga kamot aron ang tanan nga misyon niini ipadangat na ngadto sa kalibutan. Panalangini sab ang among mga leaders, panalangini ang mga volunteers dinhi sa Hope Channel, ang tanan nga adunay kapangakuhan sa pagwalis maayong balita, bisan pa ang mga pangulo o Dios, politikanhon dinhi sa Cagayan de Oro ug sa Misamis Oriental. Ang tanan nagkinahanglan sa balaang espiritu. Amen. Alang sa kalinaw sa hunahuna, alang sa maayong mga plano ug alang sa giya sa among desisyon sa matag adlaw. Unta mahimong pabor alang kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug magadungog sa among mga pag-ampo. Kaya mo kining ipadangat pinagi sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. All right, higala ang atong promise of the day alang kini kanimo gikan sa 2 Peter 1:4. Nagaingon diri gala, and because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desire. Higala ang atong pagtuo, atong pag-ampo diha sa Ginoo o sa kabutang nga mahinungdanon samtang kita magalawig niining kalibutana. Hantod sa sunod higayon natong panag-uban dinhi sa atong tulumanon. Let's pray Cagayan de Oro where you don't have to pray alone.